Tas may unan. Yes, I'll be your unan. Thank you. Sa unang araw na Irene sa Bulacan ay inis na inis ito dahil sa sobrang init ng hardware kung saan doon ang susunod na training niya na naiinis siya dahil hindi man lang siya inassign ni Aling Cathy sa may aircon nang biglang may gwapong lalaki na lumabas at tinawag siya na agad namang sinabi ng dalaga na kilala siya nito, sabay sinabi pa niyang walang tao ang hindi siya kilala dahil isa siyang Chu. Hanggang nakilala din niya ang kausap niya na si Aldrich Ko na dating student council at captain ng football team na siya din ang valedictorian ng batch nila kaya biniro siya ni Aldrich na kilala din pala siya ni Irene. Pinuri naman niya ang dalaga dahil ang dami nang nagbago sa kanya na mas gumanda siya lalo na at napagtanto naman ni Irene na siya ang inatasan ni Aling Cathy na magtuturo sa kanya doon. Agad siyang inikot ni Aldridge sa hardware at giniit ni Irene na na-train na siya ng husto ni Aling Cathy sa resto kaya pareho lang din ang gagawin niya doon na kung anong kailangan nila ay ibibigay niya pero inisa-isa ni Aldrich ang mga kailangan niyang i-memorize kaya umangal naman ang dalaga dahil pati sizes ng pako ay kailangang alam niya na agad namang sinabi ng binata na pati ibang paninda nila doon ay dapat memorize niya lahat. Pinaliwanag pa ni Aldrich na kailangan niyang matuto sa leadership at customer focus at problem solving na alam niyang matututunan din ni Irene kapag nasanay na siya sa hardware kaya napasimangot naman ang dalaga kaya sinabihan siya ni Aldrich na sasabihin na niya kay Aling Cathy na ayaw na niya at agad namang umalma ang dalaga at sinabi niyang hindi siya magbaback out dahil gusto niyang matuto para handa na siya sa pagiging COO ng GLC na napatahimik pa si Aldrich kaya sinaad ng dalaga na wala ba siyang tiwala sa kanya na siya ang magmamanage sa kanilang kumpanya. Sakto namang nag-text si Aling Cathy sa dalaga upang kumustahin ang unang araw niya sa hardware. Sakto namang may nakatalikod na isang lalaki sa may labasan nang alam na Irene ay si Snoop na natuwa pa ito pero paglingon ng lalaki ay iba pala. Dahil hindi naman makontak ni Stephen si Caroline ay pumunta ito sa bahay nila pero wala din doon ang dalaga kaya nalaman niyang hindi ito umuwi sa kanila. Nang tawagan niya ulit si Caroline ay saktong nag-e-empake na sila ni Bingo na sinagot naman ng dalaga at nang marinig ni Bingo na Stephen ang kausap niya ay pasimpleng nakikinig ito. Sinaad ni Stephen na nasa bahay siya ng dalaga pero wala siya doon at hindi din niya sinasagot ang mga tawag niya. Agad namang sinabi ni Caroline na mag-out of town sila ni Bingo na mas kinagalit ni Stephen kaya agad niyang sinabihan si Caroline na bakit siya aalis kasama ni Bingo kaya pinaliwanag ng dalaga na business trip yon kaya agad namang sinabi ni Stephen na gusto niyang sumama dahil gusto din niyang malaman ang kanilang business pero hindi pumayag si Caroline dahil gusto niyang gawin yun na sinalang ni Bingo. Nangulit pa si Stephen at sinabi niyang sabihin na lang niya kung saan sila pupunta kaya agad namang sinabi ni Caroline na pupunta sila sa La Sinfonia sabay pinatayan na niya si Stephen ng cellphone at nainis ang binata na habang napangiti naman si Bingo. Habang pinakita naman ni Sherwin yung nakuha niyang stakeholder para kay Bettina, agad namang nagpasalamat ang dalaga at agad sinabi ni Sherwin na may mga stakeholder doon na hindi nila mabibilang na ayon lang sa picture. Sinaad ni Bettina na kahit anong gawin niya ay hindi pa rin siya mananalo dahil alam niyang si Charleston ang iboboto ng papa niya na ganamang sinabi ni Sherwin na nakausap na niya si Wilson tungkol doon kaya dapat gawin lahat ni Bettina para makuha niya yung 20% lalo't hindi pa nagsisimula yung eleksyon at may chance pa siya hanggang sa huling minuto kaya kailangan niyang siguraduhin na hindi mananalo si Charleston sa laban nila
na walang kaalam-alam si Bettina na si Sherwin mismo ang maglalaglag sa kanya. Habang sa pag-uusap naman nila Cindy ay sinaad niyang si Charles Stone na ang susunod na COO ng GLC at sigurado na siya doon na kahit nahirapan siyang i-convince yung iba pero nakuha pa rin niya yung 9% na hindi man nagsasalita si Wilson dahil naaalala niya ang sinabi ni Aling Cathy na ibigay niya yung COO position kay Caroline na kahit siya ang pinakabata ay kaya niyang pangunahan ang kumpanya nila dahil sa malinis at mabuti niyang puso. Tumayo si Cindy at sinabi niyang formality na lang ang kailangan nila sa eleksyon na ang panganay nilang anak ang uupo pero hindi siya sinagot ni Wilson dahil alam niyang mas alam ni Aling Cathy kung sinong nararapat para sa COO position gaya ng pag-train niya sa kanya noon kaya siya ang naging CEO ng GLC. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.